pati ako pati sa mata meron? Umuulan daw noon nung akyatin nila ang Mount Makiling. Nasa peak 3 na po kami noon, bilang ang lakas ng hangin. Misteryo lang na parang gumanon sa mukha ko. Nararamdaman ko nang malamig na yung mata ko. Sabi ko, ano to, ano to? Oh my God! Nag-iingat ako, bakit pati ako? Hanggang napansin nila na ang kanyang mata pinasukan ng buhay na linta o ng limatic. Buhay pa siya eh. Wah! Bakit ayaw niyang blumano? Mahapdi siya, makirot, and then Makate, disturbed na siya sa mata ko eh. Gamit ang tiyanik, sinubukang sungkit-sungkitin ang limatic sa mata ni Michelle. Pero pilit pa rin daw itong nagsumiksik. Kasi malaki yung ano, tsadi, maliit lang. Buhay pa siya eh. Wah! Bakit ayaw niyang blumano? Buhay siya eh. Yung first attempt po, mga 5 minutes po, parang dinidilit ng ganyan. Tinatay niya po nga bunutin, pero sabi niya, wag na muna kasi makapit. Gumagalaw pa siya sa loob ng mata ko. Cotton buds. Huwag mo naman. 2 hours na po. Yung limatic sa mata ko, hindi na biro. Makalipas ang 5 oras, Yung kasama ko sabi niya sa akin na, ako na nga tatanggal. Asan ba? May tsani ba? O sige, kagatin mo. Timingan mo yung limatic. Kagatin mo! Oh my God! Kailang. Ayan na! Asa na? Ala, ang laki pala niyan eh! Asa na? Nasaan? May malakas na ilaw, may malakas na ilaw. Asa na? Bakit wala? Asan na yung malakas na ilaw? Asa na? Asa na? Wala, yung channel, yung channel. nung nagpunta raw sina Ken sa Kipilas Falls sa Bukidnon, Diri ba, doon pa rin. pinasukan din daw ng limatic ang kanyang mata. Akala ko po lamok sa gabal na siya sa paningin ko. Nung tinatignan ko po sa kasama ko, yung pala, lumapit na pala. Gawa, sige na. Dali, dali. Dito, agad dito sa imuhang. Malayo mo kami, sumambak yung mata. Uy, simbak ko dito. Ayun, ana ra dahil pagawas mo sa... At ang ginamit nilang pantanggal dito, Kita ako ng mga kasamaan ko, yun, hinila na lang po ng hibla ng buhok. Ayun, ana ra dahil pagawas mo sa... Pagtanggal niya, may kirot konti. Pero nung magtagal na, wala na. Ay, nandiyan sa ilalim. Napasamang wala pa sa nawala. Ana ang kon. Bi ako bi ana na ko Ay, ana ang mata. Sige daw, ipitok daw be. Mo kana sige. Kani. Susok sa mga. Sa pakuha ba? Kailang. Baba daw. Ay, sigarilyo. Kita eh. Basti! Ay! Ayun na! Nakakapit na kasama ang mata. Ayun na, lumulubog! Ayun na! pero ayon sa mga eksperto, hindi raw ligtas na sungkitin ang limatic ng tiyanik. O kahit pa hibla ng buhok. Ayun, ana ra dahil pagawas mo sa... Kung dumikit, talagang makapit, linta. Pwede pangaraw ang mga itong pumasok sa ating mata. Oh my God! Ayan na siya! Bakit ganun? Bakit pati ako? Oh my God! Nag-iingat ako. Bakit pati ako? Natatakot pa ako nun kasi nga para baka mamaya maipin siya or tusukin niya yung mata ko. Mahapdi siya, makirot, and then Makate, disturbed na siya sa mata ko eh. Gamit ang tiyanik, sinubukang sungkit-sungkitin ang limatic sa mata ni Michelle. Pero pilit pa rin daw itong nagsumiksik. Kasi malaki yung ano, tsadi, maliit lang. Buhay pa siya eh. Wah! Bakit ayaw niyang blumano? Buhay siya eh. Yung first attempt po, mga 5 minutes po, parang dinidilit ng ganyan. Tinatay niya po nga bunutin, pero sabi niya, wag na muna kasi makapit. Gumagalaw pa siya sa loob ng mata ko. Cotton buds. Huwag mo naman. 2 hours na po. Yung limatic sa mata ko, hindi na biro. Makalipas ang 5 oras, Yung kasama ko sabi niya sa akin na, ako na nga tatanggal. Asan ba? May tsani ba? O sige, kagatin mo. Timingan mo yung limatic. Kagatin mo!
Asa na? Ala, ang laki pala niyan eh. Asa na? Nasaan? May malakas na ilaw, may malakas na ilaw. Ikaw, bakit wala? Asan na yung malakas na ilaw? Asa na? Asa na? Wala, yung channel, yung channel. Yun na, nakuha na. Sabi ko, wala, baka may ngipin pa yan. Ala. Tinignan nila, wala ma'am, wala ngipin. Hinalamusan ko lang po siya ng warm water. Nagkalat talaga ang mga limatik sa mga kagubatan, lalo na kung nagsisimula ng umulan. Lumalakad. Ayun ka, limati ka. Taba mo, nabusog ka sa binti ko. Grabe. Alam nyo bang walang mata ang mga limatik o linta? Kaya nga ba kung saan-saan pwedeng sumuot? Pero wala mang mga mata, nadedetect naman ng mga linta ang kanilang blood donors sa pamagitan ng vibrations, Kasama nila sa angkan yung tinatawag na annelida, yung mga bulati o earthworm. Pag kumagat sila, meron silang parang panga. Bawat panga merong nakakabit na parang blade. Yung laway nila may kasamang hirudin. Yun ay anticoagulants. Hindi mamumuo ang dugo. Kaya dire-diretso ang pagsipsip nila hanggang sa mabusog sila. Masakit ba pag dinatanggal? Makate. Nangangatin. Oh, sakit. Dami. kapag busog na ang mga limatik, pwede raw silang humaba ng hanggang 3 pulgada o sintaba ng hinliliit. Oh my God. Yun ang perfect para sa hindi nila pinapatay yung kanilang blood donor para lagi nilang ipagkukunan. Biological indicator sila na ibig sabihin sa lugar na yon ay marami pang wildlife. Nung nagpunta raw sina Ken sa Kipilas Falls sa Bukidnon, dire ba doon para nila pinasukan din daw ng limatik ang kanyang mata. Kala ko po lamok sa gabal na siya sa paningin ko. Nung tinatignan ko po sa kasama ko, yung pala, limatik na pala. Gawa, sige na. Dali, nice. Dito, wag dihadapi ka sa imuhang. Malayo mo kami, sumambak yung mata. Uy, simbak ko dito. Ayun, ana ra tayo na pagawas mo sa. At ang ginamit nilang pantanggal dito, Kita ako ng mga kasamaan ko, yun, hinila na lang po ng hibla ng buhok. Ayun, ana ra tayo na pagawas mo sa. Pagtanggal niya, may kirot konti. Pero nung magtagal na, wala na. Kita ay nanan siya sa ilalim. Napasama, wala pa siya nawala. Ana ang Bi ako bi ana na ko umpa. Ana ang mata. Sige daw, ipitok daw be. Mo kana, sige. Kani. Suksok sa mga. Isip ako kuha ba? Kailang. Baba daw. Ay, sigarilyo. Kita eh. Basli. Ay! Ayun na! Nakakapit na kasama ang mata. Ayun na, lumulubog! Ipag na lang malakas. Ayun na! pero ayon sa mga eksperto, hindi raw ligtas na sungkitin ang limatik ng tiyanik. O kahit pa hibla ng buhok. Ayun, ana ra tayo na pagawas mo sa. Ang mainam daw na first aid dito, salt solution o tubig na may asin na ipapatak sa mata para ang limatik kusang lalabas. Half teaspoon sa 1 cup ng water. Huwag yung mga coarse na salt. Hindi yun matutunaw agad. Very effective yun para matanggal siya. Ayun na, lumalabas na. Meron tawag tayo ng turgid na marurunong. Ay! Ayun na! Nakakapit kasama ang mata. Hindi naman siya papasok talaga sa pinakaloob. Konti lang naman yung kayang sipsipin ng limatic, di ba, sa mata natin. Technically, hindi naman siya yung tipong nakakabulag. Siguro ang pinaka-worst lang na mangyari kapag hindi agad matanggal, of course, ma-irritate yung mata. Mataba na. Baka kagabi pa yan ah. Baka pumasok ulit! Pagkatanggal ng limatik, tumutuloy yung dugo. Tubig at sabon ang laging pinapayo ng mga doktor na first aid sa mga sugat. Kung wala, pwede naman ng alcohol. Buhay pa siya eh. Peste man kung ituring ng marami ang mga limatik o linta sa Punjab, sa India. Ginagamit ang mga ito sa tinatawag nilang hirodotherapy. Sadyang pinapasipsip sa linta ang parte ng katawan ng tao sa paniniwalang nakatutulong ang mga ito para mawala ang mga namuong dugo at umayos ang daloy ng dugo o circulation ng pasyente.
Ang laway naman ng linta, ginagamit sa pag-develop ng pharmaceutical drugs o mga gamot para sa hypertension o high blood, osteoarthritis at mga sakit sa balat. We really need to study this because there is a potential for medicine. Ang mga linta, para raw oportunista. Didikit at kakapit kung saan sila makikinabang. Kaya talasan ang ating mga mata para hindi tayo mabiktima. Yan na, lumulubog. Ipag na. Yan na.